Rinig yan. Hello guys. So kung nagtataka kayo, ba't kami naandito? Wala lang. Why? O, sa mga nagtatanong, no? Alam ko Kung, nasan ko ikakapit yung ano ko, mic ko. yan, sige. 'Di ba? Okay So sa guys, mga ayan. Habang nagtatanong, nag-aantay tayo ng order, magtsikahan muna tayo kasi it's been ilang days na din since nung last na nag-update kami sa inyo. And gusto lang ulit namin kayong kausap actually. actually natutuwa na unang-una, nagpapasalamat kami doon sa mga nag-message, doon sa mga nagbigay ng mga moral support. Alam niyo, ramdam na ramdam na ramdam na ramdam namin yung pagmamahal ninyo sa amin, sa support ninyo, sa prayers ninyo, especially doon sa mga personally na kakilala rin namin, yung mga sisters ng mga Naku, kung saan-saang sisters na yung mga nag-message. Itong mga sisters na to ay mga madre guys ha. Ibig Oo. sabihin, alam nyo talagang yung mga naging even mga pare. Grabe. Grabe talaga yung provision sa amin ni God dito sa pinagdadaanan namin. He really made us feel um Complete. Complete talaga. ano ba yun? Teka nga, ayoko ito lang yung sasabi ko, baka mali eh. Pero ang ibig ko lang sabihin is, hindi niya kami pinabayaan. All the more na pinaramdam niya na hindi kami nag-iisa at nandyan siya kasama namin sa bawat hinaharap namin ngayon by sending those people to comfort us and make us feel that God is with us as well. Oo. And yun nga, sa ordeal, ang dami-dami kong na-realize. Ang dami-dami namin na-realize ni Nina doon sa pangyayaring nangyari sa amin. Yung kung marami nagme-message kung kumusta na kami, ako, siya, um, ay, hindi ko masabing 100% okay, pero nandun ako sa nandun ako sa posisyon na hindi na ako ang may control ng mga pangyayari. So, alam niyo yung ibig ko sabihin, hindi na ako, kumbaga, kasi may kwento lang ako sa inyo very quick lang, no. There was this time na siguro I think that was last week before may nangyari, no, na nagsarado kami, ganyan because of a certain event, ganyan. My prayer was very distinct. Pero yung prayer ko na yon, I didn't know where it came from. So yung prayer na yon, ang sabi ko, siguro, nandun ako, medyo malalim na yung prayer ko noon. Ang sabi ko lang, Lord, break me. Yung word na break, B-R-E-A-K, ayun. Lord, break me. So, hindi ko masyadong pinansin yon. Then when I look back, I realized what God was breaking me for. You know, so God was breaking my attachment to the cafe. Grabe, no? Ano lang din yan, lately namin na-realize. Sabi ko sa kanya, and sabi ko kay Jet na parang you are praying, talagang you are praying deeply and subconsciously, you are surrendering yourself to God Mhm. in preparation pala for this, For this event. ordeal. Ordeal. For this event. Talagang event na. Di ba? Pero hindi rin talaga namin mawari kung, syempre masakit pa rin, when you come to think of it, pero, God has, siya naman ang may ano nito eh, siya naman yung may ganap nito eh, di ba? Siya yung may Siyang nakakaalam. nakakaalam kung ano ang mga susunod na pangyayari, no? Kasi wala naman nakakaalam kung ano yung mga susunod na mangyayari, kung ano yung next page, kung ano ba talaga ang plano ni Lord para sa ating lahat, no? Pero what I learned is that, yun nga, God was asking me to detach and let Him do all the work, parang ganon. Kaya right now, parang disposed kami dun sa idea na, okay, Lord, you are now the leader. You now lead the way. Kasi coming from me na, di ba nga, parang, siya, actually parehas kami, coming kami sa, kumbaga parang, traumatic past, ganyan. So parang meron kami pa rin kaming fear of, we wanted to somehow,
hindi naman control, pero sometimes kasi we think that we're the one doing we are always driven by our passion, past wounds passion, with desires. passion, Oo. yon. Kumbaga, yung ano namin, ang fuel namin is passion, pero subconsciously, ang motivation namin, of course, is to save ourselves again from being in that So, traumatic experiences before. oo, Kumbaga, oo. 'di ba? So, yeah, right now. Pero it's a good thing din na even the kids, alam niyo ba, yung mga bata, talagang ano rin, they learned how to, actually si Sky, talagang nagulat din ako kasi Sky na yung kanyang, at her age, talagang medyo bukas ang isip niya. Okay lang yan, Papa, sabi niya, ano, I think meron talagang plano si God para sa atin. May ganun Mm. siya. May mga ganun na siya, guys. Yung ano niya, yung understanding niya is gift talaga yun ng Holy Spirit. Ako mag-share lang ako mabilis, baby. This is actually what I am praying for, and I know my heart and my mind is dependent na kay God dahil I ask the Holy Spirit to really guide me. So, I was talking to Sky and Cloudy yesterday dahil Sunday eh. So, after namin magmas, ayan, nag-talk kami ng mga bata. I was teaching Sky about the gifts of the Holy Spirit, which is yung understanding, wisdom, ayan, Mga yung ganun. knowledge, ganyan. At a very young age, meron na siyang ganong klase ng wisdom and knowledge to, di ba, be sensitive enough and be spiritually, alam mo to, aware Aware. of what is going on. Hindi na lang sila yung mga simpleng bata na parang, hala, nagkakagulo na, iiyak na lang sila or parang sasama na din yung loob nila. And then, that was also the time where yesterday, I realized na sabi ko, itong pinagdadaanan namin was talagang galing kay God because me and Cloudy, wina-watch namin yung story sa Bible, and and pinapanood ko nga kay Cloudy yung story about kay Moses, yung kay Abraham na 'di ba? They were asked to do something na sa tingin nila ay mahirap at hindi nila kaya. Pero yung total humility nila and yung Surrender. trust and faith and yung pag-surrender nila kay God without any condition is talagang nandoon. So I guess sabi ko, sino ba naman ako na 'di ba? Hindi rin ako susunod kay Lord. Kung ito yung pinapagawa sa amin ni Lord, kahit gaano man to kahirap at gaano kasakit, talagang tutuloy at tutuloy kami because alam namin yung pagiging obedient namin will be pleasing to Him. Kaya ngayon, although may mga inaayos kami on the side pa, we're not that, ako, parang ginagawa lang namin yung kailangan naming trabaho without expecting anything. Parang yan lang na, Ay, ang ganda niyan. Alam mo, totoo yan. I remember during my time of retreat with the Carmelite sisters in Tagaytay, that was parang a week before. a week before, sabi ni sister, ang pinakamaganda daw na gift na maibibigay is yung doing something wholeheartedly without any condition and expecting nothing in return. Yung ibibigay mo talaga yung buong puso mo at yung Buong ikaw. buong ikaw nang wala kang inaantay na pabalik. Actually, nakakatawa nga kasi yung retreat niya, yung 3-day retreat niya before the ordeal was the perfect time. Parang ipinirepair siya for this. Alam niyo yon, ipinirepair si Nina for that ordeal. Ako rin, I was in the perfect place. You were in the perfect time and I was in the perfect place. Kasi I was in the retreat then when that happened. So alam niyo yun, I was surrounded with the people that I need the most. I was with the Lord, no? I was really in seclusion. Actually, seclusion talaga yon. Walang masyado, ang hirap ng internet doon, walang data, kailangan ko pang lumabas to sa Bukiran. Para yun doon sa Alam likod. nyo, nung Grabe. time na yun, yung heart ko, di ba na-mention ko naman sa inyo, my heart is calm and at peace. Although I am hurting and in pain. Pero ang tanging sinabi ko lang kay Jet, love, I don't want to bother you, pero I think I have to let you know na ito yung nangyayari.
And that's it. Wala na ako ibang sinabi. Hindi ko siya hiningan ng solusyon, hindi ko siya hiningan ng paliwanag. Yun lang, talagang nilet go ko lang siya because I was assured and talagang nakampante na ako that during this time na nangyayari to sa akin, yung asawa ko is nasa loving mercy ni God and sabi ko okay na yun. Doon pa lang okay na ako. Kaya alam nyo, minsan we don't understand what's happening talaga. Kung iisipin ninyo sa ano. Pero syempre, valid naman lahat ng mga na-feel natin. Dahil ako, sobrang ma-hurt ako noon eh. Kasi may shock value pa rin yun eh. Diba? Alam mo, may shock value pala. Pero, sa kabilang banda, I realized that, yun nga, God is still a just God. Alam ko naman na kumbaga, as long as we are, tayo ay nasa Diyos at tayo ay Under lumalapit His sa Diyos. grace. Oo, at tayo ay lumalapit tayo mismo. Not just under His grace, but tayo mismo as tao Okay. na lumalapit sa Kanya. Mhm. We know and I know that God will not, kumbaga, God will not permit na yung justice niya will always be in... According to His will. Yes. Basta ang alam ko lang ngayon, sabi ko, Jesus, sa'yo masaya yung heart ko eh. Sige, tuloy ako kahit masakit. Alam ko, nandyan ka. Yun nga, sabi nila, importante lang. Mahirap lang kasi yung sinusundan mo, yung model mo, hindi mo nakikita. Yun nga eh. Pero syempre, di ba, by experience, malalaman mo talaga kung, sabi nga, yung pinagdadaanan niya, sinabi yun ni Sister Milagros sa'yo, di ba? Medyo tinamaan din ako doon. Sabi nung ni Sister Milagros sa kanya, i-share ko lang din. Sabi, Maganda yan. Bigyan kita ng mic. sabi niya na parang, Nina, meditate on this, sabi niya. When Jesus was, in the passion, nandun na siya sa passion, no? Jesus was stripped of his clothes. Ang itinira lang sa kanya, kakapiranggot na damit. Pati dignity niya, yung buong pagkatao niya, he was shamed. He was taken everything. Ang tinira lang sa kanya is That small piece to cover to cover. Oo. Grabe. So sabi, kung may mas nakakaintindi sa pinagdadaanan ninyo, siya yun. So when I heard that, I really felt that he was with us along the way. Kasi he also experienced that. But then again, he went on, no, until victory. Diba? So it really is one great of meditation when you think about that. When you feel like, parang things are not going well or you feel like something or someone was taken from you, na feeling mo parang kang hinubaran. Yun yung perfect meditation. Always meditate on the passion of Christ. And also guys, lagi niyong tatandaan, hindi tayo pinangakuan ni Lord ng all perfect and walang sakit na buhay dito sa mundo. All the more pa nga. All the more na when you get close to Him, all the more na you will suffer. You will suffer. You will be questioned. You will be persecuted. You will be accused. Oo, yun. So, ang dyan, ang takeaway dyan is, lagi nga sinasabi ni Sister Lisa sa akin, sabi niya, hindi naman sa tinatakot kita ha. Sabi ganun. Ibig sabihin lang, when you grow closer to the Lord or Jesus doesn't guarantee that when you stay with Him, na laging maganda, laging masaya, all the more that you will experience more suffering. Kasi yun yung purification na kailangan nating pagdaanan. Para makita natin sa sarili natin yung totoong intention ng sabi nga nila, the more suffering, more ticket. That's your expressway to heaven. Pero again, even sa mga saints, no? When you think about the saints, yung mga graces na natatanggap or yung mga favor na nakukuha nila through prayers are not personally for them. The saints are the ones who suffer, but the graces that they receive will overflow doon sa mga tao sa paligid nila. I-shout out din namin yung mga namin, yung mga bagong mga friends in Jesus. friends with Jesus. Kay
doon sa aming mga friends sa Carmelite Missionary Sisters. Sobrang love namin. Yun Na yung, ayaw na akong palabasin kasi magmadre na daw ako doon. de, sabi nila, de, sila sisters dyan. Sister Milagros, special Ayun. shout out. Si Sister Asenit, ayan, yung mga sisters doon Hoy, talaga. sila ano rin, sila sister Sister Marigold, Myra. Sister Myra, Marigold. Sister Sheila. Lahat ng Si mga Sister Chris dito Sister sa Chris. CM. Also, yung mga sisters from Stella, Maria Stella Matutina or Sisters of Mary Morning Star. Doon ako nag-retreat. Napakaganda rin doon. If you want contemplative prayer, life, and retreat, doon kayo pumunta. And also, doon kaila mga, mga pads natin. Oo. Sila padre. Sila Father Gilbert, si Father Chris, si Father Jay. Gilbert, si Father Jay, si Father Wilmer of Holy Family. Nag-message pa sa'yo Maraming si Father. salamat. So, yun. Ayun. So, ayun. And also, may mga nag-message din na ibang sisters. Napansin mo? Ano ko nga, parang May nabasa ka? na sense ko doon sa the way silang magsalita. So, Meron isa nga parang mga nag-aya. sisters to, Meron doon nag-aya for retreat. Pupunta daw tayo sa Tagaytay. Dalawin daw natin. Wow, oo naman ako, sister. Iraraos muna namin tong aming Pinagdadaan. cruise. Ah. Pupunta kami dyan. Ayun. Anyway, yun lang naman guys. If And you're sa inyo guys, yun, maraming salamat. Di man namin kayo nayayakap at nararamdaman personally, pero through this video, na ipaparating nyo din talaga sa amin na hindi kami nag-iisa. Tsaka yung mga ningskis namin from sinaunang panahon na buhay pa until now. At doon din sa mga namayapa. Hindi. Maraming salamat kasi talagang it really is I really appreciate the community, especially doon sa mga nanonood, no. Yun talagang nagstay sa amin, no, from day one until now. Talaga, we're really happy na you are there still, no, supporting us, no, cheering for us. O, pare-parehas na tayo nag-grow. Di ba ngayon, nasa point na tayo ng life natin na hindi natin, hindi na tayo nagdedesisyon, kundi si Lord na, Lord, ang Eto- dami mong binibigay, di ikaw nang bahala. Ganun. Ayan daw ang mga problema ng mga quarantine. Yun natin, problema mo na paano magpasa ng thesis. Mga 40 ka na, problema mo na mga legal battles na, no. Oh, true. Pero yan okay nga, lang. guys. Go lang. Di ba? Better Better days. luck next time. Better days are waiting for us. At the end of the road, there are rainbows. Charis. Dami mo na sinabi. Dami sinabi. So, Sige na. ayun guys. Thank you so much. Magba-birthday pa kami ni Claudia at ni Mama Toyang. So, see you sa susunod na video. Bye! Bye.